Guys, good morning. So, pasensya na guys sa inyo. Nag-update lang tayo ng video natin dito sa YouTube ngayon. Saka update na rin natin guys yung ating baboy na nanganak nung May 4. So, guys, pasensya na. Wala akong damit. Medyo biglaan lang ating video. Mainit na si guys, oh. Pero time check natin ay alas 7 pa lang ng umaga. Kaya lang mainit na guys. So guys, ayan na sa likod yung ating second day old na mga biik. Yan. So 16 heads po yan lahat. Wala pang nababawas. So kung napanood niyo yung ating video noong una ay 18 po yung ating ipinanganak na biik. So bali mayroon tayong dalawang pirasong mortality, tapos ngayon ay mayroon tayong 16 heads na buhay pa rin hanggang ngayon, walang nababawas. Yung mga mahina nung nakaraan na nakita nyo, medyo nakarecover na sila. So guys, samahan nyo ako sa video natin. Tapusin natin ito at ipapaliwanag ko kung ano-ano mga vitamins ang ginagamit natin sa inahin at saka sa biik. So, yan guys, bago tayo dumiretso sa ating main topic, ano-anong gamot ang ginagamit natin sa ating mga alagang hayop na baboy. Lalong-lalo na sa biik guys. So, ito yung ating inahin. So, update ko muna kayo kung ano na yung status nila. So, ito guys yung ating inahin, nasa 250 to 300 kilos po ito. Yan, napakalaki niya. Halos siguro 300 plus siguro to guys. So hindi ko lang masyadong ma-estimate pag mga ganun na siya kabigat. So ito guys yung ating mga alagang biik. So yan guys yung mahina. So nakikipag-agawan na siya ngayon sa didi. Ayan, gutom sila kasi halos mga 4 hours silang hindi nakadidi. So guys, hindi ko sila hinahayaan dito sa kulungan na maggala-gala, lalong-lalo na mahina pa sila masyado. So iniiwasan natin yung maipit, pero ito naman yung ating inahin ay napakabait. So wala akong masabi dito sa bait nito. So iba pa rin yung nag-iingat kasi siyempre hayop yan. Kahit sabihin nating mabait o kaya magaling, so hindi pa rin natin maiwasan yan na may matapakan o kaya may maipit. So guys, ayan. So mamaya papaliwanag ko sa inyo yung ating mga gamot na ginagamit. Tapos sa ngayon, ang plano pa lang natin, bibili tayo ng gatas, yung poster milk, para doon sa maliit na yon na hindi makadidi na maayos. So mayroon dyan siguro mga 4 o 5 na pwede natin iano sa gatas. So bukas pangatlong araw nila, so doon na tayo siguro magturo na makaano na sila ng gatas, makatikim. So gagamit tayo ng syringe. Tapos sa 5 days ang plano natin ay tuturuan silang makatikim ng feeds. So yan, isa-isahin natin yan na ng feeds, ang patikimin sila, o kaya pupunasan natin ng feeds yung didi. Kaya lang guys, pagka nagpunas tayo dyan sa didi, magkakaroon ng dumi yan yung mga muka nila. So magiging mukhang gusgusin yan. So gagawa tayo ng paraan na makatikman nila yung feeds na hindi sila madudumihan ng sobra. So, ayan guys, yung bigik, hindi mo naman masabing bigik kasi mahaba yan at saka magaan lang talaga sila, saka payat. So, after 7 days yan, makita natin kung gaano yan kalaki. So, ito naman mga payat na mahaba. So, ang lahi pala nito guys ay crossbreed ng large white at saka Hampshire. Wala pa lang lumabas na Hampshire na yung may stripe.
So guys, ito na yung ating mga gamot na gagamitin, ginagamit para sa mga alaga nating baboy. So isa-isahin natin guys, paliwanag sa inyo kung ano ito. So ito guys, summary muna natin. So mayroon tayong ginagamit na Bactarid, Bixan SP, vitamin B complex, saka Jictran, yung iron. Tapos ito guys, mayroon tayong Apralite. Tapos ito guys, mayroon tayong 1 kg na doxycycline. Antibiotic yan, antibacterial. So mayroon tayong 1 kilo rin na Vitamin Pro. Tapos mayroon tayong dextrose powder na 1 kilo din. So yan yung mga in-order natin guys sa Lazada. Tapos mayroon tayong ginagamit na Combinex. Ito guys, laging dapat mayroon tayo nito. So guys, yung topic natin dito, ano-anong gamot ang ginagamit natin sa ating mga baboy. So ipapaliwanag ko sa inyo guys, isa-isa, kung ano itong mga gamot na to. So magsimula tayo guys sa vitamins. So separate natin para sunod-sunod tayo sa vitamins. Yan. So yung ginagamit muna ng biik natin guys, yung ating tatalakayin. So unang-una guys, yung ginagamit natin ay Jictran, iron po ito. So mayroon tayong 100 ml na iron. So ito guys ay ginagamit natin pang-inject intramuscular sa ating 3-day-old na biik. So bukas guys ng umaga, pang 3 days nila, so gagamitin natin to. So magse-separate video ako para na i-demo kung paano ito i-inject sa mga biik natin. So 3 days ito guys ginagamit, saka 14 days. So 1 ml po ang ginagamit natin dito per biik. So after 14 days, so 3 days saka 14 days ito gagamitin natin. So tigwa 1 ml yan. So ito naman guys yung Bixan SP natin. So dalawang klase ito guys, baka magkamali tayo. Bixan SP at saka Bixan XP. So yung SP para ito sa mga alagang baboy. Tapos yung Bixan XP para yan sa manok. So ito guys, vitamin B complex plus liver extract. So ito guys, wala kasi tayo, medyo mahal ang Bilamil. So ang gamit natin Bixan SP lang. So same ito sa ginagamit natin na iron, na 1 ml din ang ginagamit natin. So ito naman guys, i-inject natin sa ika 7 days at saka sa ika 15 days para pampagana ito ng kain. Ito naman yung isa guys para anti-anemia yan, yung Jictran. So ito naman guys yung Vitamin Pro, ito yung ating maintenance na vitamins. So araw-araw ito natin ginagamit sa ating biik. So pag marunong na silang uminom at kumain, so pwede natin ito ihalo. Tapos ito naman guys yung ating Apralite. So anti-scoring. So ito guys, mag-separate video din ako nito para bukas. Ipakita ko sa inyo kung paano ito gamitin para sa maiwasan natin na hindi sila magtae. So mayroon tayong gagamitin nito guys para sa prevention at para sa maintenance. So prevention tayo bukas. So gagamitin natin to, papakita ko sa inyo kung paano ko to gagamitin. So ito naman guys yung ating antibiotic, doxycycline. So papakita ko rin sa inyo yan kung anong gamit nito. So nandyan naman yung nakasulat kung para saan to. So usually antibacterial, para ito sa mga infection. Yan. So kasama yan ito guys yung Bactarid. So yun ay water soluble yung isa. Ito naman ay inject yung ito, liquid. So ito guys, napakabisa ito para sa mga baboy na nagtatae. So ito ay antibacterial talaga.
So napakaganda ito guys sa mga acute na yung mga sakit ng baboy natin, ng biik. So yung mga nagtatai na, so kailangan natin to injikan nito. So ito guys ay napakaganda para i-inject sa ating mga biik na nagtatai. At saka sa mga may sakit, yung mga may hihina. So ito naman guys, dextrose powder. So ito ay para anti-stress. Saka para hindi manghina yung ating biik, para malakas pa rin sila. So ito naman guys yung Combinix, gamit natin ito sa mga sugat. So pag may sugat yung ating biik ay gagamitan natin ito at i-sprayan para mabilis matuyo at saka mabilis gumaling. So yun guys, napaliwanag ko na sa inyo yung mga gamit ng ating mga gamot. So yun lang yung ating So yung vitamin EDE guys, hindi ko na isama sa ating gamot para sa inahin. Vitamins po yun para pamparami ng similya. So yun naman guys ay ginagamit natin ang vitamin EDE para sa pamparami ng ating similya. Saka siyempre para ma-develop yung mga similya itinurok natin, lalong-lalo na pagka i-ay natin sa baboy. So yan guys yung resulta ng ating paggamit din ng vitamin EDE. So ito lang guys, medyo nagkamali lang kami sa feeding program ng inahin kasi masyado siyang tumaba nung nagpapakain tayo dito. So nag-diet tayo. So yung biik natin medyo napuruhan ng konti, medyo pumayat sila. Pero dapat guys, medyo magaganda yan yung katawan nila. Pero sabi naman ng mga tropa, pagka ganito kapayat, babawi yan sa didi. So ang ginagamit natin dito guys, papakain tayo ng maraming lactating sa ating inahin. So 18 yung ating 16 yung ating biik. So gagamit tayo ng halos 7 kilong feeds pakain dyan sa ating baboy. Pero guys, hindi natin susundin yung 7 kilo kasi pag sinunod natin yan, sobrang tataba naman itong ating inahin. So ang gagawin natin, maghahalo tayo ng darak para mabusog lang sila. At saka siyempre iwasan natin to na tumaba ng husto. So ang gagawin natin, haluan lang natin ng magandang vitamins ang ating painom na vitamins sa ating inahin. So mamaya bibili tayo ng sisical powder para sa calcium. Yan na guys, nakalipas na yung ating 30 minutes na padidi. So nadidi pa rin sila. So mayroon iba na nagpapahinga na lang nasa ilalim. So pero nasipsip pa rin yan. Pero yung ating payat ay lalo pa rin silang nanggigigil kasi hindi pa sila nakakapagdidi na maayos. So antayin natin yan guys na yung huminto, yung inahin na, yung umayaw. So hindi natin aawatin yan yung mga biik natin. So antayin natin na yung inahin ay siya ang tumayo at umayaw na magpadidi. So malaman natin guys kung tama na yung padidi niya. Kasi mamaya tatayo yan yung inahin. Ma-update ko sa inyo, papakita ko sa inyo. So ganun lang guys pag nagpadidi tayo. So para hindi naman masyadong kawawa yung ating inahin. So pagkatapos na na umayaw na siya, alisin na natin muna yung mga biik. So lalo yan magsasawa pagka after mga 1 week na siguro na dumididi itong mga biik niya. Pag marunong na talaga yan. Kasi pag yan ay iniwanan na natin dito sa kulungan, siya ay walang tigil na yan didi ng mga biik na yan. So dyan tayo ngayon maglagay ng support na pagkain. Bibili tayo ng super biik na feeds. Para hindi lang sila didi ng didi, mayroon tayong mabigay na pagkain na feeds. Tapos guys, napaka-importante din ng ating brooding program para sa biik. So kailangan yung binobrooding yan. Pagka iwasan natin yan na malamigan.
Lalong-lalo na sa unang linggo nitong mga biik na to kasi iwas tayo ng pagka sobrang bansot. Hindi natin yan guys maiwasan na may mabansot, pero yung iniiwasan natin dyan yung magkasakit sa unang linggo. So papakita ko sa inyo guys yung ating brooding area. Ayan. So napakainit yan, may 100 watts yan na ilaw, tapos saradong sarado ito. Nakasako yan. Yan, kaya lang ito guys medyo maliit, saktong-sakto lang sila dyan after 1 week. Tapos pag nagpaligo tayo ng biik natin guys, ng inahin pala, so iwalay natin yung mga biik. Tapos pag natuyo na saka natin ilagay. So ito guys yung future natin na temporary gagawin muna natin na lagayan ng biik. Yan. So iayusin natin to siguro after bukas. Para dyan natin sila ilagay, papainitan natin sa araw. Dyan sila maglalaro. Dyan natin tuturuan kumain. At saka dyan natin sila alagaan. Yan, napakaluwang yan para sa kanila. So lagyan na lang natin to guys ng tarapal. Yan. So lagyan natin yan ng ilaw pagka madaling araw para hindi sila malamigan. Tsaka natin to, kukubiran ng tarapal. Kasi importante yan guys na hindi sila lalamigin. So guys, ito naman yung pagkain ng ating inahin, yung lactating na mayroong ipa. Yan. So paubos na rin yan. Mayroon tayong isang sako doon. So bubuksan na lang natin bukas. So ito pala guys ang inahin natin. So mayroon tayong 2 linggo nito na preparation para dumami yung gatas. 2 weeks before pa lang ng mga anak yan, pinapakain na natin ng lactating. So halo na natin yan sa pagkain nila para magkaroon ng maraming gatas. So makita nyo nung nag-inject tayo ng ng pampahilab, yung oxytocin, laglabasan yan yung gatas niya. So napakarami. Kasi bago siya mga anak guys, talagang putok na yung didi niya. Maraming gatas na yan. So ayan guys, mapansin natin lumaki na yung mga tiyan nila, nabusog na. So pag umayaw na rin yan mamaya, saka natin iligpit, lagay natin sa brooding area. So after 3 hours, 4 hours, saka na natin ulit ipadidiin yan. So time check natin guys, 7:45. So mamaya pagka mga alas 8 na, iligpit natin yan. Pag tumigil na yung inahin natin, so hayaan muna natin dumididi yung mga nandyan. So nag-uumpisa na silang makulit yan. So yan guys, tapos na yung ating video. So yan ang update sa ating 2 days old na baboy. So maraming salamat po sa panonood ng ating video po. At sana naman ay may natutunan kayo at mayroon kayong nakuhang aral sa ating video ngayon. So sa mga expert dyan, sa mga marurunong sa baboyan, so mag-comment na lang kayo sa baba. So sana naman ay dagdagan nyo yung kaalaman ng mga manonood natin at maraming salamat po sa inyong lahat. So sa lahat ng mga baguhan pa lang sa ating channel, paki-like, share and subscribe na rin po yung ating channel. So maraming salamat po at goodbye.